Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Napakaganda po ng araw na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Ngayong umaga po, umpisahan po natin yung pagsamba natin kay Lord through songs, papuri sa Kanya. Amen. Ito po yung time na pagbabalik natin sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan mo ikaw, Panginoon. We glorify you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang magandang umaga na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Lord God, salamat din po, Lord God, sa mga buhay, Panginoon, na naririto, Panginoon, upang muling sumamba sa iyo, Lord God, upang magbigay muli ng papuri sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, Lord God, we pray for your guidance, Panginoon. Ikaw nga pong manguna sa gawain ito. Ang presensya mo nga po, Lord God, ang siyang dumaloy sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, God. Muli po, Panginoon, sa iyo nga po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po. Bigyan po natin isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw
nga po iba kaming maiaalay sa iyo, Lord God, kundi ang aming mga buhay, Panginoon. Nawa nga po ito'y tanggapin mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat lungkot at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa
puwersa upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, oh God, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Walang sino man, Panginoon, ang papantay sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify you, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord God, at pinasasalamatan, Panginoon. Kayo pong manguna sa amin, Panginoon, sa gawa. Praise God. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. At salamat sa ating mga awit, sa ating mga musicians na tunay na pinagpala. Naniniwala ho ba kayo na pinagpala sila?
tayo rin. Nakikita nyo naman, healthy dating. Ano? Okay, so tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, pinagpala ka. Okay, alam po niyo na si Lord ay nangangaral, si Jesus Christ. Ang daming mga taong nakikinig sa Kanya. Pagkatapos mayroong sumigaw ng ganito, mapalad ang ina na nagpasuso sa iyo nung bata ka pa. Alam niyo, sumagot si Lord, tinuro niya ang mga tao. At ang sabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa aking salita. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po isang mandaling yumuko, manalangin habang tayo po nakaupo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang banal na nasa langit, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na ibinigay mo po sa amin. Marami pong salamat sa pagising namin sa umaga, nasilayan namin ang sikat ng araw. Pinatutunayan mo, Panginoon, na sa bawat sikat ng araw, bawat umaga, sariwa ang iyong pag-ibig, dakila ka sa iyong katapatan. Marami rin pong salamat sa aming pamilya na lagi namin nakakasama, sa mga kaibigan na aming nakakasama rin, at sa churchmate namin ngayon, na aming katabi, marami pong salamat. Kaya din po, salamat, Lord God, sa aming pag-aawitan ng pagsamba sa iyo. Sinamahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sapagkat alam po namin, hindi magtatagumpay ang pagsambang ito kung wala ka. Sapagkat hindi ang aming husay sa pag-awit, hindi ang galing ng aming pagtugtog, o ang aming pagsayaw o pag-indak, kundi ang iyong tinitignan ay ang motibo ng aming puso, yung pusong basag na kung saan ikaw ang bumubuo. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aaral, gabayan mo po kami na habang ito ay aming pinag-uusapan, pinag-aaralan, ito po ay kumilos sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na makita sa amin na kami nga ay Kristiyano, hindi lamang paglinggo, kundi araw-araw. Samahan mo po kami na iyong Santong Espiritu sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Tumingin ka ulit sa katabi mo. Kung meron, sabihin mo, good morning. Ayan. Yung iba nating kapatid, nag-text yung iba. Ang sabi, mag-online muna kami. Kasi uso ngayon yung may ubo at saka sipon. Kaya nauunawaan natin. At may mga kapatid tayo na hospital din. At salamat naman sa Diyos sapagkat sila po ay pabuti ng pabuti. Tandaan po natin, talagang pag nasa lupa tayo, hindi tayo exempted sa mga sakit at karamdaman. At dahil sa biyaya ng Diyos, tayo nagtatagumpay sa mga yan. Kaya nga kapag sinabi nating tayo ay pinagaling at naglalakas ng Diyos, mahalagang meron din tayong pag-iingat sa ating kalusugan. Ang sarap kumain. Amen ba yon? Alam niyo ba ang pagkain ngayon di na bumubuhay? Ay pumapatay na. Ay mga milkshake na yan. Sino mahilig sa milkshake? Ay sobrang tamis. Kaya ang dami ngayon mga tao napaka-sweet ng buhay. Diabetes. Kaya kung kayo nagdarasal, ingatan din ang ating kalusugan. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Corinthians, hindi ba nyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagpapabaya sa katawan na yan. So meron tayong obligasyon o duty na pangalagaan ng katawan na yan. Palapakan natin muli ang Panginoon. So tayo po'y dumako sa ating pag-aaral. Mula po sa aklat ng Luke chapter 9 verse 62, ay basahin po na. Repeat, follow me as I read. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Ang isang tao daw po na humahawak ng kanyang araro, kapag nag-aararo siya, hindi siya dapat lingon ng lingon. Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, focus. Okay, so ang ating pag-aaral sa umagang ito ay bibigyan po natin ng titulo o pamagat na Don't Look Back. Pag sinabing don't look back, ibig sabihin huwag kang lilingon sa likod, huwag kang babalik sa nakaraan, magpatuloy ka sa takbuhin sa iyong harapan. Yan po ang ating pag-aaral. Okay, so, no turning back, no retreat. Ibig sabihin, wala pong urungan to. Alam niyo ba yung nagtatagumpay? Yun yung mga hindi umaayaw. Tumingin ka sa katabi mo uli. Sabihin mo, ang nagtatagumpay
ay hindi umaayaw. Tandaan natin to. Kaya may mga pagkakataon talaga, ang daming problema, ang daming pagsubok, maraming mga paghatak sa atin sa dati. Bahagi yan ng buhay sa mundo. Kaya tayo kakapit sa Diyos lang. Kasi sa totoo lang, talagang antindi ng stress, antindi ng pressure ng mundo ngayon. Lalo ngayon, pag wala kang pera, kawawa ka. Kaya ang ginagawa ng kaaway natin, yung mga Christian, ini-encourage niyang magkapera ka. Huwag ka nang maghilig sa Diyos. Kailangan ay maghilig ka sa kayamanan kasi meron kang bayarin. Ayan. May mga anak kang mahilig manghingi. Sa buhay natin, talagang walang gagawin ng kaaway kundi hatakin yung mga taong nagpapatuloy. Amen? Kaya kung tayo ay nagpapatuloy, nadapa, bangon, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong babalik sapagkat ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi kahit kailan ay hindi umaayaw. Okay, pagpatuloy po natin. Nung si Jesus ay naglalakad, from Luke chapter 9 verse 57, kasi si Lord gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapakain ng libre. Kaya maraming mga tao sunod ng sunod sa Kanya. Alam niyo, maraming mga tao noon, ewan ko lang kung ngayon, kaya lang naman susunod sa iyo kasi mahilig ka man libre eh. Very, yung generous ka eh. Pagka ikaw na may makuna, choknat, di ka sasamahan. Kasi si Lord sikat, so maraming sumusunod sa Kanya, hindi talaga follower, mga fans lang. Amen ba yon? Parang walang ginawa sa artista, hangang-hanga, mga fans kami. Si Lord, hindi niya kailangan ng mga tagahanga. Ang kailangan niya, tagasunod. Amen po ba yon? Siguro, habang naglalakad si Lord, hangang-hanga itong lalaking ito. Kaya sabi niya, I will follow you wherever you go. Bay, sasama ko, susunod ako. Kasi ang nakikita niya, mga himala lagi. Ang nakikita niya, yung pagpapakain, mula sa wala, nagkaroon. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na commitment ay hindi nakikita kapag wala kang problema. Ang pagiging Kristiyano, sakripisyo. Amen po ba yon? Pero hindi nasasayang ang ating sakripisyo sapagkat walang lugi na naglingkod sa Panginoon. Hindi ka mababankrupt. Tandaan po natin yan. Okay, ngayon, makita natin, sumagot ang Lord. Hindi sinabi ng Diyos, sige, halika, sumama ka. Ang sarap, ang saya. Kundi ang sabi ni Jesus, anong sabi niya? Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Anong sabi sa Tagalog? May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Kapag binasa natin yan at inunawa sa sarili nating kaalaman, kawawa. Diba? Wala siyang bahay, wala siyang pera. Paano siya kakain? Paano siya sasaya kung wala siyang matirhan? Kasi tayo, diba, gusto natin ang bahay natin malaki. Gusto natin malaki yung business natin. Marami tayo mga kayamanan. Ano ho? Sino rito malaki bahay? Malaki bahay mo pag marami kayo. Pero pag kayo dadalawa na lang, tanongin yung malaking bahay. Lungkot tayo. Bakit? Maganda yun. Kahit maghabulang kayo maghapon doon, pwede. Pero malungkot. Kaya kami ng misis ko, kahit sa lata na lang ng sardinas, ang mahalaga, magkasama tayo. Diba? Yung masaya, hindi yung laki, kundi yung laman. Ang mahalaga sa sardinas, hindi yung lata, yung laman. Ang mahalaga, yung laman ng puso mo. Sino ba? Dapat si Jesus. Kaya sabi niya, foxes have holes and birds of the air have nests. Makakala mo, pag sumunod ka sa akin, laging libre. Makakala mo, pag sumunod ka sa akin, laging may himala. Ang sabi ho dyan, ang ibig sabihin niyan, no guaranteed comfort. Kasi akala natin laging comfort. Amen? Madalas kasi ang tao ay madaling maapektuhan ng kanyang kapaligiran. Di ba? Pansinin po ninyo, lalo ngayon, napakarami mga simbahang kang pagpipilian. Pwede, pero asa ng iyong commitment. Kapag ka-Kristiyano ka, hindi uubra na parang kang tipaklong. Doon ka, dito ka. Hindi ganon, kailangan commitment. Amen po ba yun, mga kapatid? Mahalaga po sa atin bilang Christian kasi sa totoo lang, maraming church na. Bago ka pumunta rin, ilan yung church sa Doña Francisca? Marami. Merong Lord Jesus Fellowship.
merong Assembly of God, merong IRM Church, di ba? May simenteryo. Ay, hindi kasama yun, simenteryo yun. Ibig sabihin marami. Kaya pag ang iyong isip at puso nakadepende sa lugar, makakapamili ka ng magagandang lugar. Buti na lang sa atin, aircon po. Ano ho? So sa kadre, air continuous. Lusot-lusutan ng hangin eh. Ano? Pero ang mahalaga doon, ang maganda, hindi yung lugar. Siyempre masarap din, pero ang maganda, sumusunod ka kay Lord kahit saan ka dalhin. Yun yung ibig sabihin ni Lord. Baka naman sasama ka lang sa akin kapag convenient. Pag wala ng convenient, iiwan mo na. Kaya mayroong pagkakataon sa Bible, may mga sumusunod sa kanya. Nirebuke niya. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin kasi nakakakain kayo eh. Masakit yon. At maraming umalis. Kasi yun ang katotohanan, comfort lamang ang hanap. Sabi ni Lord, ang pagsunod sa akin, may sakripisyo. Hindi lamang po yan. Ano sabi diyan? No worldly security. Pag sinabing no worldly security, ay alam mo niyo, sa mundong ating ginagalawan, maraming mga insurance. Ay, may mga kapatiran tayo, insurance ang di ba? Sino isa naka-insured na? May insurance. Di ba? Kasi dito sa mundo, kailangan naka-secure ka. Kami nga ng misis ko, meron kaming natapos na naming hulugan sa Paradise. Hindi ho doon ha, doon sa Tenejero. Nung una, hindi kami makapasok. Bakit? Kakalahati pa lang bayad eh. Ang kalahati lang. So ngayon makakapasok na. Pero ayaw namin tumira muna doon. Ang ibig sabihin, kasi sa panahon natin ngayon, kailangan secure ka daw dito sa lupa. Pag nagkasakit, kailangan merong kang ipon. Tama ho ba yon? Pero sabi ni Lord, pag sumunod ka sa akin, hindi laging ganon. Amen ba yon? Kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang walang-wala ka, doon ka aasa sa Diyos. Kaya alam niyo ang Panginoon, sabi niya, kung kayo'y hahayo, magpapahayag, huwag kayong magdala ng mga lukbutan, ng mga dalahin, ng mga pagkain, para makita ho ninyo kung paano magpakain ng Diyos sa atin. Amen o ba yun? Sabi nga ng Old Testament, pinapayagan ng Diyos magutom tayo at binubusog tayo para malaman natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Kaya may mga pagkakataong ganun. No worldly security. Kaya pansin nyo, si Lord, pag nagpapakain dun sa mga taong sa panahon niya, di ba walang mga dalang baon? Sa 5,000 tao, lalaki lang yon, sino ang may dala ng pagkain? Bata. Di yung mga bata ninyo, nagme-merienda na. Bakit? Kasi sinisecure ng magulang. Kailangan may merienda ka. Pero ang maganda sa bata, dun sa eksenang yon, hindi siya makunat. Mapagbigay. Kaya napakaganda ng pagkapalaki ng magulang dun sa bata. Lumapit kay Jesus, meron po ko 5 tinapay, dalawang ganito, konti. Pero sabi ni Lord, tama na yan. Ang mahalaga, may puso ka sa pagtulong at pagbibigay. Amen ba yun? Tumingin ka sa katabi mo, sabi mong kapatid, huwag kang makunat. Tandaan po natin yan. Ang ganda ng pagpapalaki. Okay, so, next, a call to move when He moves. Kasi si Lord, kaya sabi niya, hindi mo ko matatagpuan sa isang lugar kasi ang puso't isipan ko kung ano ang pinagagawa ng Ama, ginagawa ko. Hindi lang ako nakakontento sa kalagayang ito, kundi gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Kailangan tayo nag-move. Kaya si Jesus Christ, pansinin po ninyo, mas madalas siyang nandoon sa labas at naghahanap ng mga tao kaysa nandoon sa simbahan at naghihintay ng mga tao. Kaya meron tayong message sa pag-aaralan siguro sa mga susunod, ang title, When the Church Leaves the Church. Pero sa ibang pag-aaral natin yon. Kasi madalas, ang tao walang pakialam. So dito makita natin, sabi ni Lord, kapag ako'y kumilos, dapat kumikilos ka rin. Amen ba yon? Kapag ako'y gumalaw, dapat gumagalaw ka rin. Amen ba yon? Okay, patuloy po natin. Eto na. In Luke chapter 9 verse 59, He said to another man, follow me. Yung una, makikita ho natin habang naglalakad sila, nag-volunteer. Uy, susunod ako kahit saan nga magpunta. Hindi naman sinabi ng Lord na sumunod ka, siya ang may kusa. Kaya ang sagot ni Lord, baka kala mo madali. Dito naman, si Lord ang nagsalita doon sa lalaki, siguro nakasama niyang isa pa,
follow me. Sumunod ka sa akin. Pero sumagot ang lalaki, Lord, first, let me go and bury my father. Siguro, kamamatay nung kanyang tatay. Yung kanyang magulang. Kung titignan mo ito sa iyong kaisipang payak, ay bakit parang si Lord ay walang pakialam sa mga kamag-anak o mahal sa buhay na yumayao. Hindi ho yun ang punto ng Panginoon diyan. Tingnan natin ha. So, anong ibig sabihin? Ang tawag po doon, a delay in obedience. Tandaan po natin, delay obedience is disobedience. Pag tinawag ka ng Diyos at may pinasasabi ang Diyos at may pinagagawa ang Diyos sa atin, huwag mo nang ipagpabukas. Bakit? Hindi mo nga alam ang bukas eh. Amen? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Amen po ba yon? Kaya nga tayo bilang mga magulang, mga anak, kung kaya nyong yakapin ang inyong mga anak, yakapin ang inyong mga magulang. Kung kailangan patawarin ang mga nagkamalit, nagkasala, gawin na natin. Kailan pa? Amen ba yon? Mahirap na tayo hindi masunurin. Amen po ba yon? Sa church, ang tawag din po sa simbahan ay isang hospital kung saan ginagamot tayo sa mga pusong sugatan upang paglabas natin, humanap din tayo ng mga taong sugatan ng puso. Amen po ba yun, mga kapatid? So mahalaga po, wag tayong bukas, mamaya. Kaya pag ikaw ay inimbitahan, ang tawag po dyan ay invitation. Sabi dyan, doon sa sinabi ng lalaki, it shows that sometimes, totoo yan, we want to follow Jesus on our own terms, in our own timing, not His. Sige Lord, susunod ako. Kaya lang, or pag, or kung. Pansinin po ninyo, laging mayroong pasubali, laging mayroong sandali lang. So, yan po ang kalungkutan ng Panginoon. The call of Jesus is clear, follow me. He didn't say, follow me when you're done with everything else. Hindi sinabi nila, sumunod ka. Sige, pagtapos ka na magplansya, tsaka ka sumunod. No. Kaya lahat ng bagay, pinaghahandaan, pinaglalaanan. Hindi kung kailan ka mag-church ng linggo, tsaka ka magpupuyat ng Sabado. Oh, amen ba yun? Kaya pagdating ng linggo, yukhayo ka. Amen? Nakakatulog kapag linggo eh. Bagay, blessing din yung makatulog. Eh, hirap gumawa ng tulog. Amen ba yun? Kaya lang, pagka sobra ka sa tulog at nagsalita yung pastor, naalimpungatan ka, kakain na ba? Kakain na? Tumingin ka sa katabi mo. Busog ako. Okay, ha? So, nakukuha ninyo ibig kong sabihin. So, diyan makikita natin may dahilan. Tandaan, when God moves, we must move. Hindi pwedeng nandulan tayo sa isang lugar. Tandaan po natin, ang sabi po dyan, a true disciple of Christ is ready. Sabihin natin, handa. Handa naman ako eh. Hindi lang handang makinig, kundi handang sumunod. Kasi maraming nakikinig, pero hindi handang sumunod. Kaya nga siguro si James, napikon, ang sabi ni James, be a doer of the word and not hearer only. Kasi nakikinig lang kayo. Ganun pa rin ang buhay ninyo. Di pa rin nagbabago. Amen? Narinig nyo na itong sinabi ng pagngangaral galing sa Bible. Amen, hallelujah, praise the Lord. Pero pag uwi mo, ganun ka pa rin. Di pa rin nagbabago. Baka lang. Ang kailangan ho, ready to listen and ready to obey. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay, kasi pag ang pangangaral lang ang ating pakikinggan, talagang marami nangangaral na nakakabless. Dito sa church natin, marami nang nangaral dito. May Amerikano, may Arigato, Hapon, mayroong inchik pang naimbitahan, mayroong pang Bicolano, Bisaya. Ang dami. At pumapalakpak tayo. Pero, ang tanong, nasa na ang pamumuhay natin bilang Kristiyano? Ang lapid na dumating ni Lord. At ang basehan ni Lord sa kanyang pagkuha sa atin, hindi yung pakikinig, kundi yung pagsunod. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Bakit inulit ni Lord? Ang tunay raw na nakikinig, nakikita sa buhay niya yung kanyang pinakinggan. Amen po ba yan? So, dapat ganun po ang Christian. Maliwanag po ba yung pinag-usapan natin? Pagpatuloy po natin,
Just as Jesus was always ready to follow the Father's will, tayo rin, we too care called to live obediently, purposely, and open to His leading. Kailangan ganun tayo, masunurin, may layunin, at handa tayong sumunod sa Kanyang gabay at patnubay. Eto pa, introduction pa lang to. Introduction, baka magparto tayo kung sakali. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Maaring sabihin natin, anong ibig sabihin? Dalawang ibig sabihin ni Lord. Bury their dead means patay sa spiritual na kalagayan. Patay sa physical at patay sa spiritual. Ang point in Lord ay hindi yung patay na ililibing, kundi kailangan ipangaral natin yung kaharian ng Diyos. Ipangaral natin si Jesus sa mga patay para mabuhay sila. Hindi lagi ng isip mo, patay, patay, patay. Kailangang mabuhay sila. Madalas tayo nakakakita sa mga burol. For to me, from the Bible, to live is Christ and to die is gain. Pero sa totoo lang, nung namatay lang nakita yon. Anong sabi? Dapat to live is Christ. Hindi yung pagpatay ka lang nakikita sa buhay, kundi kahit nabubuhay tayo, nakikita ang buhay ni Kristo. At kahit mamatay tayo, hindi namamatay ang inspirasyon ng buhay ni Kristo na bumago sa atin. Palapakan natin ang Panginoon doon. Ang sarap ng ganon. Yung bang nandun ka na, nakaburol ka na, pinag-uusapan ka pa. At ang sabi, napakapalad ng taong yan. Bakit? Napakasama niya. Pero bago siya matigok, abay nakakilala at nagbago. Ang ganda ng ganon. Kaya nahalaga po ipangaral natin ang kaharian ng Panginoon. Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Yung una, nag-volunteer. I will follow you kahit saan ka magpunta. Volunteer. Yung pangalawa, tinawag ng Lord, "Sige Lord, susunod ako. Pero, ililibing ko muna." Pero dito sa pangatlo, pinagsama nung lalaki, susunod ako sa iyo, Lord, but uuwi muna ako at magpapaalam ako sa aking pamilya. Amen po ba yan? Hindi sinabing masama yung pamilya, hindi sinabing masama yung magbigay ka ng galang sa pamilya. Sinabi ng Lord tuloy ay ganito. Yung tatlo, itong sagot niya. "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Ibig sabihin, yung tatlo na ito laging tumitingin sa likuran. Sabihin natin, don't look back. Okay, yun ang problema. Ngayon, tingnan po natin, meron tayong sabi rito sa verse na ito, "Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me." Hindi masamang mahalin ang tatay mo, ang nanay mo, ang mga anak mo. Pero pag humigit ang pagmamahal mo sa kanila kaysa sa akin, hindi na karapat-dapat. Halimbawa, hindi ka naka-attend. Bakit? Kasi yung anak ko, kasi yung asawa ko, kasi yung labahin ko, kasi yung trabaho ko. So, ibig sabihin, yun ay mas mahal mo sa kanya. Amen ba yon? Yun ang nagiging dahilan kaya hindi tayo karapat-dapat kung puro dahilan tayo. Amen po ba yon? So mahalaga sa buhay natin ay maging handa tayo lagi. Tulad ngayon, uso yung mga lindol. Amen? Alam nyo, pag meron kaming tinuturo sa 4Ps na kailangan pinapractice kung ano ang gagawin pag may lindol. Kumbaga, ready ka. Sabihin natin ready. Di ba pagka pinapractice sa lindol, anong ginagawa? Ang unang gagawin mo, dapat alam mo ang exit. At dapat doon sa mga exit mo, maluwang para paglabas mo, walang nakasagabal. Ano pa? Dapat may matibay kang lamesa na tataguan just in case na mayroong gumuho. Lalo pa naman ngayon, substandard ang mga gamit. Walang iniwan sa flood control. Puro flood, wala nang control. Di ba? Nakakamura kasi. Oo, mamamatay ka dahil sa murang yan. Tapos pag namatay ka, meron bang murang ataol? Lagi na lang mura hinahanap. Amen? Kailangan maging matibay. So, tandaan po natin, maging handa po tayo. Hindi natin alam ang buhay natin.
baka yung mga lindol na yan, according to the Bible, yan po'y palatandaan talaga na malapit nang dumating si Lord. Tumingin ka sa katabi mo, tamang-tama lang ang dating mo. Amen? Umabot ka! Ano ho? So, praise the Lord. So, pagpatuloy po natin. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Ano ba yung cross na binabanggit dyan? Ibig sabihin, pag mahal na araw, magbubuhat ako ng cross. Ipakikita ko sa mga taong sugatan ako. Ipakikita ko sa mga taong duguan ako. Hindi. Yung cross na binabanggit dyan ay yung pong pagiging Kristiyano. Dali natin yung mensahe ng krus. Ano ba yung mensahe ng krus? Na namatay si Kristo para sa atin. Amen ba yun? Na ang mensahe ng krus, kaligtasan sa magtitiwala sa Kanya. Yun yung ating bubuhatin at dadalin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kapag hindi natin ginawa yan, sa sarili lang tayo nabubuhay, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Itong dapat nating makita. Alam niyo ho ba, habang iniingatan mo yung sarili mo, lalong napapahamak yan. Lalo mong binabantayan ang ari-arian mo, lalong mawawala yan. Amen ba yon? Ang ibig sabihin, pag hinanap mo si Lord na bahala sa mga bagay na kailangan mo. Ganun, dami. Yung mga ganyan din ba? Alam po ninyo, sino rito gusto yung buhay niya maging ligtas lagi magsabing amen? Kanino mo dapat ipahawak at ipatago? Kanino? Kanino? Kay Lord, kay Jesus. Kaya lang maraming Kristiyano yung buhay niya, hawak niya. Hindi niya pinahawak kay Jesus kasi nga, hindi siya sumusunod kay Lord. Di siya may hawak. Pag hinawakan mo ang buhay mo, mapapahamak ka. Kasi ang tao napapagod. Kung saan mo lang mailapag yung buhay mo? Hindi, para maging safe, lagay ko sa kahadero. Hindi makahinga yung buhay mo, patay ka. Nakakaedad ka, makakalimutan ka. Nakakalimutin. Saan mo na ilagay yung buhay ko? Kaya ang buhay, bahay, kabuhayan, kay Lord pinagkakatiwala yan. Habang hinahanap mo ang Diyos, Diyos na ang bahalang bumuhay sa iyo. Hindi Kanya pababayaan. Palapakan natin ang Panginoon po dyan. Okay, pagpatuloy po natin. Anong sabi dyan? Lakas natin sabay, begin. Huwag kang titingin sa likod o sa nakakaistorbo. Okay. Ginamit ng Panginoon ang larawan o isang farmer o yung, ano ba sa Tagalog ng farmer? Yung magsasaka. Yung magsasaka po, ang buhay niya bukid. Ang magsasaka, ang trabaho niya mag-araro. At ang tools niyang number 1, yung kanyang araro, meron siyang baka. If the farmers looks back while plowing, the lines, anong sabi dito? Will not be straight, the crop will be uneven. Kapag yung mga farmer, alam ito, siyempre dapat diretso yung hindi yung lingon ng lingon. Kasi pag lingon ka ng lingon, papaling. Tumingin ka sa katabi mo, papaling. Kaya maraming Christian, paling-paling ang buhay. Kung saan-saan naliliko, o nasaan si ganito, nandyan sa biglang liko. Kaya ang sabi ni Lord, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang babalik, magpatuloy ka. Kasi pagka lingon ka ng lingon, magkakaproblema ka in the future. When we look back to the past, yung mga past natin sa ating mga kasalanan or to worldly ways, we lose focus and direction in God's plan. Tandaan po natin, may plano ang Diyos sa atin. Siyempre, may plano ka rin. Huwag namang ang plano natin ay sumasalungat sa plano na niya, hindi uubra. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Number 1, 3 po ang ating puntos dito sa ating binasa. Number 1 is, don't let past failures hold you back. Alam niyo, marami tayo mga past, mga failures. Pero itong lagi nating sinasabi, hindi sa iyong nakaraan nakasalalay ang iyong kinabukasan. Lahat ng ginamit ng Diyos sa Bible at sa ating panahon, mga salbahe. Amen? Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, salbahe.
Oh, mukhang mabait lang yan, salbahe din yan. Pag gutom na yan, salbahe na yan. Okay, di ba? So lahat tayo may failures. Pero ang Diyos natin ay hindi nakatingin doon sa likod mo, nakatingin siya sa pagpapatuloy mo. Amen? Don't let past failures hold you back. Meron talaga niyan. Kaya nga po itong si Apostol Pablo, abay mamamatay tao ito. Lahat ng Kristiyano, pinipersecute, pinapatay niya. Pero nung maging mananampalataya siya, ang hirap malimutan. Kasi nung patayin ang unang martir anong pangalan ng first martyr? Si Stephen. Hindi po Stephen ang pinamatay niya, binato ng tsinelas, bato. Pinato hanggang mamatay. Nandoon siya eh. Nung pinapatay yung first martyr, yung Christian, sabi niya, buti nga sa'yo, mamatay ka. At sa tindi ng kanyang galit sa mga Christian, humingi pa ng mandato ng warrant of arrest. Pupunta ako sa mga lugar-lugar, sa mga baryo, mga siyudad, at kakalod ka rin ko mga Christian. Buti na lang, inambo siya ni Lord sa daang Damascus, nabulag siya, nagpakilala ang Diyos, at nung makilala ang Diyos, nakakita siya. Kailangan mabulag muna tayo eh. Para makita mo ang kalinawan, ang kahigat, ang magandang hinaharap natin. Kaya, nung si Pablo maging Christian, sa palagay nyo, close ba siya sa mga disciple? Boy, walang sumama sa kanya eh. Papatay mo pa kami. Itong si Pablo ang nakalulungkot na walang sumasama sa kanya noong una. Bakit? Mamamatay tao ay. Kaya nga, si Pablo ang napakaraming mga partner. Naging partner si Bernabe, naging partner si Silas, naging partner ang dami, si Timothy. Bakit? Kasi nga, ang nakikita sa kanya ng iba, yung nakaraan niya, hindi yung kanyang ginagawa. Kaya ang sabi niya, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya wag tayong titingin sa nakaraan natin. Nakaraan na yun ay. Amen? Dati yun. Ngayon, ang demonyo kasi, mahilig magpaalala yan. Uy, naku, Christian ka, pataas-taas ka pa ng kamay, napakasalbahe mo. Ang dami mong kalokohan sa buhay. Anong dapat mong gawin? Hindi ako ganoon. Lalo kang iinisin ng dyablo. Sabi mo sa dyablo, totoo, ganyan ako, dati. Amen? Pero binago na ako ni Lord. At si Lord ang sinusundan ko at wala akong pakialam sa mga bully na ginagawa mo sa akin. Dapat ganun tayo mga anak ng Diyos. Okay, so, but by God's grace, anong sabi? The past is forgiven and gone. Kaya doon sa confession na ginagawa natin sa men's and women's, para bagang hindi nagkasala. Yan ang mensahe ni Jesus. Imagine, halimbawa, sino yung nagdadrive dito? Di ba nagdadrive tayo? Pag nagdadrive ka, kapag lagi kang nakatingin, bagamat sabi sa LTO, pag nagdadrive ka, lahat ng salamin ginagamit. Merong rear mirror. Pero hindi ibig sabihin, buong buhay mo nakatingin ka doon sa rear view. Mabubunggo ka. Paminsan-minsan titingin, pero dapat mas matindi ang focus mo sa harapan. Kaya pansinin nyo, malaki yung ano na. Kaya nga sa LTO, minsan ayaw kang parehisto pag marami istorbo dun sa harapan mo. Sino rito yung harapan ng kotse ay talagang malinis? Salamin lang. Ako, di ba? Ako personally, pag may ganun pong sasakyan, ayoko nang may mga nakalagay dun sa, minsan may asong gumaganon. Nakaka-distract. Gusto ko salamin, nakikita ko yung dadaanan kasi baka mabunggo ako eh. Iba naglalagay na marami mga display. Maganda yung nakikita mo yung dadaanan mo. Ayon po, alam niyo ba ayon sa pag-aaral ng mga na-aksidente, karamihan maraming nakadisplay sa harapan. Kailangan na nakakita mo yung tupuntahan mo. At may salamin kang paminsan-minsan, tumitingin sa likuran. Huwag maging buhay mo ang likuran. In the same way, you can move forward in faith if you keep looking backward. Anong ibig sabihin dapat gawin? Yung mga old sins natin, yung mga lumang sugat natin, yung old life natin, ay without Christ talaga, maaalala mo yan. Pero tandaan natin, i-let go natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, let go na. Amen? I-let go na natin.
Naalala ko may nanghingi ng advice, Pastor. Meron akong sakit. Ano ba tawag yung masakit yung ganito? Ha? Frozen shoulder. Wala akong maisip na gamot. Sabi ko, awitin mo na lang ang let it go. Diba? Let it go. Diba? O yun na lang. Wala naman ako masabi. Hindi ko lamang gamot dyan. So, ibig sabihin, let it go. Amen? So, ganun po tayo. Pag pinapaalala sa atin yan ng demonyo, sinungaling ka, matagal na yan, pinagsisihan ko na yan. Ay, titigil yan, titigil. Maliban lang kung ginagawa mo pa rin. Your new life is ahead of you with Jesus leading the way. Kapag alam mo yung sinusundan mo, hindi ka matatakot. Kapag alam mo kung sino yung tinatakbuhan mo, hindi ka matatakot. Amen? Kasi alam mo kung sino yung sinusundan mo eh. Mahalaga po yan. Pangalawa, don't let worldly desires distract you. Ayan. Pag sinabing worldly desire, nasa mundo tayo na punong-puno ng mga pangarap. Yung career natin. Amen? Gusto natin magkaroon noon, magkaroon nito. Siyempre, masarap namang magkaroon. Pero wag naman yung madistract ka na, mawala na yung spiritual life mo, napabayaan mo na. Yung pamilya mo, hindi ka na nakakauwi dahil nga sa sobrang busy mo. May mga pagkakataon daw, yung lalaki daw, sobrang busy sa trabaho, gabi na lang umuuwi, lumaki ang mga anak na hindi sa halos nakikita. Kaya isang gabi, pag uwi niya, pinukpok siya ng bata. Ikala niya magnanakaw kasi hindi ka na nakikita. So mahalaga, huwag tayong madistract. Hindi para sa pamilya ito. Pero bakit malayo ang pamilya sa iyo? Diba? Hanap buhay ito. Pero bakit parang mamamatay ka na? Wala ka ng pahinga. Don't let worldly desires distract you. Diba? Pagod na pagod ka sa trabaho. Pag uwi ng bahay, papagodin mo pa rin ang sarili mo. Hindi naman masama. Pero magpahinga ka rin. Hindi ako mabubuhay ng maraming, hindi magpahinga ka rin. Yung hugasan ng plato, matudumihan uli yun yung pahinga, hindi mo na maibabalik yung pagod mo, kasakit ka na. Kaya pagka uwi ka ng bahay, pagod na pagod ka, lalo yung mga babae kasi, napakasisipag Pagka uwi ka trabaho, pag uwi ng bahay, may maghuhugas pa ng di ba? Mag-iisis pa. Kasi masisipag ang babae. Tama ba yon? Pero habang nag-iisis yan, nagbubunga nga sa asawa yan. Diba? Nagbubunga nga yan. Nakakalungkot. Kaya pag uwi mo, enjoy yung buhay. Merong plato, matulog ka. Bakit? Mahalaga, pahinga ka. Kasi tayo gusto natin gawin lahat Ang lahat ng bagay sa mundo, lilipas mawa. Pero yung kalakasan mo, yung panahon mo na inubos mo, at nawala na yung kay Lord, hindi mo na maibabalik yun. Amen? Halapakan natin ang Lord. Alam nga naman, tanungin ka na, ba't di ka na-rapture? Kasi naghuhugas ako ng plato Hindi ganon. Kailangan enjoyin natin ang buhay, mga kapatid. Okay, sabi po rito, do not love the world or anything in the world. Kaya ang tandaan natin, sabi ng Biblia, aalisin muna tayo sa mundong ito. Huwag nating mahalin ang mundo. Kaya nga, siguro, karamihan sa atin hindi masyadong pinayayaman ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi pag mayaman ka na, panghihinayangan mo Kaya gusto ng Lord, nakaka-experience ng hirap. Yung hapdi, yung sakit ng loob, na kahit marami kang pera, nagpa-check up ka, halimbawa sa doktor, ang dami mong pera, nangangati yung noo, merong nung tigyawat na tumubo, chinek up ka. Cancer, 4th stage. May pera ako, may pera. Kahit may pera ka, wala akong magagawa, pagpasa Diyos natin. Kaya may mga pagkakataon, pinahihintulutan ng Diyos yan para makita natin na hindi tayo nilalang para sa mundong ito lamang. Amen ba yon? Palapakan natin ang Lord. Do not love the world, love the Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Many Christians started strong. Ang lakas ko. Pero natangay papalayo dahil sa mga worldly distractions. Mas marami kang, sabi lagi natin sinasabi, mas masarap yung simple kaysa komplikadong bagay. Amen ba yun? Hindi ko sinabing huwag ka nang mangarap. Kaya kung babalikan natin yung peacetime, hindi na unawaan ng mga bata ito, yung panahon ng ganyan, di ba? Yung ihiga ka lang sa puno ng alatris, tapos na sa isang mahabang upuan, habang ikay nakanganga, nabubusog ka sa alatris na nahuhulog. Kaya lang kung minsan may nasasamang tayo ng di ba? Yung asaya ng paggising mo, wow!
Pero dahil sa hirap, sa buhay natin ngayon, daming alalahanin. Nung wala kang kotse, wala kang inaalalang makarnap, magasgas. Pero nung may kotse ka, anong nasa isip mo? Ha? Ano nasa isip mo? Naku, baka magasgas. Baka matanggal ang salamin. Di ba? Ganun tayo. Dati pag nahiga ka sa banig lamang, sarap. Ngayon, namili ka ng banig o nahingi ka ng kama, ang halaga ay 70,000. Makakatulog ka ba? Naku, 70,000 to, 70,000 to, 70,000. Oh, wag gagasgasin, 70,000 to. Eh, ang inidoro lang ngayon, kamahal-mahal lang inidoro. May nakita ko inidoro, 120,000. Ano yun? Bahay at lupa na. Kaya siguro hindi ka mapapakali habang inuupuan mo yan, 120,000 to. Pansinin nyo, maging simple lang tayo. Enjoy natin si Lord. Huwag natin masyadong enjoyin ang world. Amen? Maganda yung paminsan-minsan nawawalan ka para ipakita ng Diyos, ako ay sapat na. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Wealth, fame, wrong relationships, and pleasures slowly pull them off God's path. Nangahatak talaga yan, nangahatak yan. Sabi sa Mark 4:18, 4 na klase ng lupang nahasikan, isa lang ang banggitin ko. Ang iba'y tulad ng napahasik saan? Sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, katulad natin, nakikinig po tayo ng Word of God. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Ano ba yung mga ukol? Labahin, bayarin, trabaho, at marami pang iba. Naging maibigin saan? Sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Wala nang panahon sa Bible, wala nang panahon kay Jesus, wala nang panahon mag-church, wala nang panahon. Ang panahon niya naubos niya sa karir. Ang panahon niya naubos sa trabaho, naubos sa mga kung ano-ano pa. Nakalimutan niya, ang buhay ay maiksi lamang. Tandaan po natin. So, a true disciple does not live for pleasure, but for righteousness. Hindi ka nabubuhay sa mga kalayawan, kundi sa katuwiran ng Panginoon. Pastor, baka naman pag namuhay sa katuwiran, hindi na ako mag-enjoy. Hindi totoo. Ako po nag-e-enjoy ako eh. Amen? Ini-enjoy ko si Lord. Minsan may nagagawa akong medyo sablay. Lord, salamat. Itinutuwid mo mga sablay. Ini-enjoy ko yung sarili ko. Amen? Minsan may mga time, pagkatapos ng church o may gawin, nagpupunta ako ng mall. Anong ginagawa ko? Nagko-computer, nagbabaril ako doon. Minsan may member nakakita, Pastor, ikaw ba yan? Bakit? Sino ba nakita mo? Alam nga nakabarong pa ako habang naglalaro dito. Ba't masama bang maglaro? Ini-enjoy ko. Nagsuswimming. Diba? Yung bang ini-enjoy mo yung buhay, hindi yung bawat kilos mo. Merong verse. Verse 2. Verse 3. Mga ganun ba? Minsan yung kakain ka na lang, yung bang itaas ang kamay, iwagayway. Bakit pwede naman? Lord, thank you po sa biyayang binigay mo. Kasi minsan masyado tayong, yung hindi mo na nai-enjoy. Naalala ko, may kasama kami noon. Hindi ko makalimutan yung friend ko na yun. Punta kami ulitin ko lang, punta kami ng Jollibee. Gutom na gutom kami. Eh, walang budget. Ano? Ang nabili namin, French fries lang. Eh, sabi ko, bro, ikaw magdasal. Sige. Pastor, taas natin na kami. Diyos Espiritu Santo. Nasa gitna tayo ng Jollibee. Tataas pa kamay. Eh, ako gumano na lang ako para wag ma-offend. Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Naku, Diyos ko, dami mong tinawag. Di kasi ang French fries. Second prize na labas niyan. Kaya nung kumain kami, Pastor, magpe-pray. Ako na. Lord, thank you for this food. In Jesus' name. Amen. Kain na. Nagulat siya. Ba't napatagalin mo pa? Naalala ko nung naggawa sa Cebu, na-invite kami. Meron dong church ng Baptist. Gutom na kami, almusal. Eh doon pala, kalakaran, kailangan mo na mag-devotion, magdasal, magganyan, bago ka mag-almusal. Aba, gutom na kami, para kami nagsisimba ng almusal lang pa lang yun. Ang ibig ko sabihin, hindi masama, pero enjoy natin. Amen? Enjoy natin ang katwiran, enjoy natin si Lord, wag nating i-stress ang sarili natin. Sabi ng Bible, hanggang maikli ang kumot daw, matutong mamaluktot. Kung yun lang ang kaya ko, edi yun lang ang gagawin ko muna. Basta ma-enjoy ko si Lord, ma-enjoy ko pamilya ko, ma-enjoy ko buhay ko. Amen ba yan? Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay. The Lord was kind to Lot and his family. Alam niyo si Lord mabait sa pamilya. Amen ba yon?
Kasi bakit? Sapagkat the first institution na itinatag ng Diyos ay hindi paaralan, hindi pamahalaan, kundi pamilya. Mahal ng Diyos ang pamilya. Mahal ng Diyos ang pamilya. Kaya nga masarap, tayo po pagkalinggo, sama-sama tayo nag-church. Pastor, yung anak ko makulit, hayaan mo na. Huwag lang yung matanda ang makulit. Talagang ganoon. Okay lang yung, lagi na sinasabi, may mga pambata tayo roon. Amen? So, dali natin yung mga gustong bata roon, nandoon may pambata. Tapos dito, may mga bata, alam ba, yan, takbo. Okay lang yun. Basta aalalay lang, baka madulas, Huwag lang manundot ng puwet, makakagulat yun. Yung ganun ba, maganda ma-enjoy ng bata, ma-enjoy ng matanda ang presence ni Lord. Hindi naman siguro nakaka-distract masyado, ang nakaka-distract yung tayo. Huy, patigilin ng batang yan! Salbayan! Huwag ganon. Enjoy natin. Tumingin ka sa katabi mo, enjoy. Yan. Baka isang linggo, puro bata na magtakbuhan dito. Wag naman. Okay. So, eto. Sino ba si Lot? Si Lot ho, kamag-anak ni Abraham na pinagpala ng Diyos ng lubos-lubusan. Bakit pinagpala si Lot? Nakadikit siya kay Abraham. Alam niyo, pag nakadikit ka sa pinagpapala ng Diyos, sa anak ng Diyos, pinagpapala ka rin. Pero dahil sa pinagpala silang dalawa, itong si Lot at ang mga tauhan, nag-aaway. Sabi ni Abraham, sige, para hindi tayo mag-away, mag-anak pa naman tayo, mamili ka ng lugar kung saan mo papalaguin ang iyong business at yung hindi mo mapili, yun ang akin. So, ang hindi pinili ni Lot, yung lugar na kung saan puro bundok, mabato. Pero doon, si Abraham pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi si Lot, tuwing mapupunta sa iba't ibang lugar, ang itinatayo niya, business. Pagpupunta sa ibang lugar, ang pinag-uusapan, kabuhayan. Pero si Abraham, pag nagpunta sa bawat lugar, ang unang tinatayo niya, altar kay Lord. Amen? Bago ang ano pa man, si Lord na itatayo ko. Si Lord na yung relationship ko ayusin. So, madaling salita, si Lot, mahal ng Diyos yan. Pero, naging masyadong abala si Lot sa business. Napunta ng lugar na kung tawagin ay Sodom and Gomorrah. Isang siyudad na pinagpalang maraming kayamanan, maraming pera maunlad. Ang problema, napakasasama ng tao doon. Amen? Dahil sa kanilang kayamanan, sa kanilang mga kalayawan, lahat ng bagay gustong subukan. Yung mga lalaki gustong sumiping sa mga kapwa lalaki. Yung babae sa kapwa babae. Kaya anong ginawa ng Diyos doon? Pinaulan na ng apoy. Nawala tuloy yung Sodom and Gomorrah sa mapa. Hindi na siya napag-usapan noon kasi talagang sinunog ng Diyos. Ang sabi rito, Lot's wife looked back at Sodom and she turned into a pillar of salt. Alam nyo, naging haliging asinapahamak yung asawa ni Lot. Bakit? Anong dahilan? Tingnan natin Why? Because, anong dahilan? Ang puso niya ay nakadikit pa rin sa mundo. Okay, tingnan natin yung verse ng konti. So, dahil ang lugar ay masama, ang sabi ni Lord, paulanan ko ng apoy yan, ng supre, tutunawin ko yan, napakasasama ng mga tao riyan. At nung nagpadala ang Diyos ng mga angel, 2 men o 2 angel, nung malaman ng mga taga roon na, may bisita ka pala, ilabas mo, masipingan namin yan. Napakatindi ng kasalanan. Kaya anong ginawa ng mga angel? Binulag yung mga taong yun Kaya hindi nila makapa yung pintuan. Sabi yung pintuan ng bahay ni Lot. Alam po niya mga kapatid, eto na. So after the 2 men brought Lot and his family, kailangan lumabas kayo ng city. Bakit? Kasi pauulanan ng asupre ng apoy ang lugar na yan. At kapag hindi kayo lumabas, madadamay kayo. Sino sa inyo gustong madamay? Ayaw natin. Kaya pag sinabi niyo na lumayo ka na dyan, umalis ka na dyan, huwag mo nang gawin yan. Dahil pag nagpaulan ng Diyos ng parusa, madadamay ka. Buti na lang, hindi pa, nandun pa rin ang grace ni Lord, pero may judgment ang Lord. Tandaan natin. Ngayon, sabi na one of the men said, eto sabi, paalala Ano sabi? Now, run to save your life. Pag mayroong tayong nakitang kasalanan na humihila sa atin, papalayo sa Diyos, tumakbo tayo, papalayo. Amen ba yon? Anong sabi? Don't look back. Huwag kang titingin. Huwag kang, mapahamak ka. And don't stop. Run. Don't look back. Don't stop. Anak ng Diyos, paalala ng Diyos, tumakbo tayo, papalayo sa kasalanan. Huwag nating balikan yung dati. Amen?
Huwag tayong hihinto sa tama. Magpatuloy tayo sa mabuti. Amen po ba yan? Pansinin nyo, especially mga lalaki. Tayong mga lalaki, talagang likas sa atin na pag lalaki ka talaga, hindi pa. Pag minadaan talagang babae na ang suit na may kala mo'y pinalapad na sinturol lamang. Ano, ang dami ngayon yan, ano? Ha? Anong ginagawa ng lalaki? Lumampas na yung babae, nagluluk baka pa. Diba? Yun, huwag tayong titingin sa kasalanan. Magpatuloy tayo sa tama. Ngayon, if you stop, eto yung nakita niyong paalala, kung hihinto ka, you will be destroyed with the city. Alam po ninyo, sinabihan ni Lot ang kanyang mga in-laws. Pinagtawanan lang siya hindi naniwala Sino ang naisama niya papalabas? Ilan yung anak niya? Bali, 4 lang sila. 2 anak na babae, si Lot at yung asawa niya. Hindi ko alam kung sinong pangalan ng babae, hindi na binanggit ano ho. So, siguro hindi na binigyan ng halaga ang pangalan. Basta asawa ni Lot. Si Lot po lalaki ha. Lalaki po si Lot. Okay. Ngayon, 4 na lumabas, ang problema napahamak ang isa. Sabi, don't run to save your life, don't look but the city. Pero ang problema, ayan, and the Lord began to destroy Sodom and Gomorrah. He caused fire and burning sulfur to fall from the sky. Ayun na. He destroyed the whole valley, all the cities, the people living in the cities, and all the plants in the valley. Tupok lahat ba? Ngayon, but Lot's wife, anong sabi? And she became a pillar of salt. Tumingin ba? Bakit tumingin? Nang hinayang sa iiwan. Naku, sayang naman yung Di ba? Ang ganda pa naman niya, sayang. Di ba? Naku, yung cellphone ko, naka-charge, sayang naman kung masusunog lang. Di ba? Oy, may charge tayo. Ay, mauna na kayo, yung cellphone ko, naiwanan. Hindi na-a-attend yan dahil sa cellphone lang. Di ba? Yung bang nag-look back, ayun na. Kaya ano nangyari? Napahamak po siya. The warning, don't look back. Bakit? Looking back is a sign of regret for leaving sin behind. Huwag tayong manghinayang sa kasalanan, mga kapatid. Tanggalin na natin lahat ng mga, ito lagi ko sinasabi, for example, yung cellphone na yan, magandang, instrumento ng komunikasyon. Pero dahil din sa cellphone na yan, maraming nagiging instrumento ng kung ano-ano lang. Amen ba yon? Kaya sa pamilya, especially mga bata, ewan ko ba, nalalagay ng mga password, for privacy. Hindi naman masama. Kaya lang kung minsan yung privacy natin, hindi na maganda. Amen ba yon? So, sa amin, wala kaming privacy ng misis ko. Yung password niya, password ko rin. Ang cellphone ko, hindi ko sasagutin, lalayo pa ako sa kanya para sagutin. Sa harap niya, sinasagot ko. Yun nga lang, habang mayroon akong kausap, nagsasalita, sino yan? Okay. Mamaya ko na sasabihin. Kaya minsan may kausap ako, kasi sino yan? Sinasabihan ko ang asawa ko ng I love you. Yung kausap ko, nasabihan ko rin ng I love you. Lalaki pa naman. Yung ganun ba? So, hindi ibig sabihin ganun. Sa pamilya namin, kasi bakit nasa cellphone, pakikita ko, lahat ng bagay, eto, pinakikita ko. Sa misis ko, eto, yung lugar na pinuntahan ko, kasi kailangan gano'n na ngayon. Kung saan ka nagpunta, napapaalam ako sa kanya, tinatanong, nandito ako, pinipicturean ko pa. Siyempre, kailangan maingat na tayo, kasi iba ang panahon natin ngayon. Amen ba yon? So, gano'n. Kaya nga, especially mga lalaki dapat ang cellphone nyo, bukas, walang password. O kung may password, alam ng asawa nyo. Amen ba yan? Kaya yung may mga password. O kaya, hindi kasi, pastor, baka mabuksan ng iba. Asawa mo na lang may alam para siya lang makapagbukas. Kaya ako pag uwi ko, sabi ko sa misa, etong cellphone ko, tignan mo mga Bisaya kung gusto mo. Bakit? Pinagtatanggal ko na bago ko iuwi. Hindi ganon, Naku, napaka-utak mo naman. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ganon. Halimbawa, ayoko nang gumawa. May mga contact ng mga tanggalin mo. Nakakontak ka pa rin, magpalit ka ng SIM card. Palitan mo na yung cellphone mo. Kailangan mawalan na ng kasi hanggang meron, tatawag-tawagan ka ng kasalanan. Amen ba yon? Kaya pag sinabing give up na, break na tayo. Mula ngayon, hindi na ako makikipagkita sa'yo. Umalis ka na, aalis na ako. Paalis na yung babae. Sandali lang. Iwan mo yung number mo just in case.
Huwag ganon, ha? So, mali. Many Christians have left Sodom physically. Christian na ako wala na ako sa Sodom and Gomorrah. But Sodom still lives in their mind. Andito pa rin yung mga Gomorrah. Andiyan pa rin yung Sodom. Maaring na Christian ka na, pero ang isip mo, Sodomite ka pa rin. Kasi mali pa rin ang laman ng isipan. You cannot move forward in faith if you keep looking backward. If your heart still belongs to your old life, ano sabi? You can fully follow Christ. Ang commitment, fully yan. Hindi pwedeng kalahati, kailangan buong buo yan. Kaya ang sabi ni Jesus, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Anong dapat gawin? Remove anything that keeps you from walking closely with Christ. Tanggalin mga wrong relationship, mga selfish ambition, or worldly business. Huwag natin hayaang agawin niya. Ang dami pa naman umaagaw sa attention natin kay Lord. Tandaan po natin, huwag hayaan. You don't need to have everything. Ito maganda. What matters most is that you have Christ. Palakpakan natin si Kristo. Si Kristo pong mahalaga. And lastly, pangatlo, fix your eyes on God's calling. Ano yung number one? Ano yung number one? Yung una? Yung pangalawa? Iyon. So, itong pangatlo at kahulihan. Fix your eyes on God. Tinawag ka ng Diyos. Tumawag ka, tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, tinawag ka ng Diyos. Yes, tinawag ka ng Panginoon. At yung tumawag sa iyo, doon ka dapat nakapix. Sabi ng Biblia, hindi po Luke 9:62 to Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Bakit? Siya kasi ang author and perfecter of our faith. So, the secret of faithfulness is focus, keeping your eyes on the goal. Ano ba yung goal natin? Para kay Lord. Hindi lang mabuhay sa mundong ito na pansamantala, kundi mabuhay nang walang hanggang kasama siya. Huwag nating hayaang dito lang tayo maging masaya. Hindi tayo nakapokus dapat sa mga tao, not on circumstances, but on Christ Himself. Kaya, kung gusto natin maging tuloy-tuloy sa paglilingkod, huwag kang titingin sa kapwa mo. Huwag kang titingin sa hinahangaan mo na tao. Kasi tao din katulad mo nagkakamali. Kanito tayo titingin kay Lord. Kaya personally, malungkot tayo kapag nakakabalita, ayoko nang umatin. Bakit? Natisod ako kay sister, natisod ako kay brother. Maaring nakalulungkot dahil nakatitisod talaga, pero nakalulungkot dahil kaya sa natisod, hindi sa kay Lord nakatingin. Amen po ba yon? Kaya dapat ang mga Christian dito, wag nating mga ugaliin, kasi natisod ako. Kung alam mo ang nilalakaran mo, kilala mo ang sinusundan mo, hindi ka dapat natisod. At kung natisod ka, tumayo ka at magpatuloy ka sa pagsunod. Kasi kilala mo yung sinusundan mo. Hindi yung pastor, hindi yung sister, hindi yung brother. Si Lord at magtataguma. Yun ang goal natin. Palapakan natin uli ang Lord dyan. Si Kristo lamang. When your heart is set on heaven, the world's attraction lose their grip. Kasi pag puro mundo ang ating isipan, ay nako, palagi ko mahahatak ang isipan natin. Sabi ni Pablo sa Colossians 3:1, set your heart on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Huwag laging mga earthly things ang nasa isipan. Usapan naman natin yung mga heavenly things, yung mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga sinabi sa atin. 1 King 19, verse 19 to 21. Kilala niyo ho ba si Elisha? Nung napag-aralan natin si Elisha, ang naging successor ni Elijah. Diba? So, ito yung time na si Elisha ay tinawag ng Lord sa pamamagitan ni Elijah. Siya ang magiging kahalili sa paglilingkod. Ano ang trabaho ni Elisha? Farmer. Ano ang kanyang buhay? Bukid. Anong kanyang ginagamit? Yung kanyang yung kanyang araro. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, ito na, in 1 King 19, verse 19. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen. Nag-aararo po siya.
Ngayon, nung nag-aararo siya, lumapit itong si Elijah, inihagis, inilagay sa kanya ang cloak, means, ikaw ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa akin. Anong ginawa niya? Anong gagawin natin pag tinawag tayo ng Diyos? Anong ginawa niya? Elisha then left his oxen and ran after Elijah kasi lumayo na eh. Sabi niya, uwi muna ako, kikis muna ako sa tatay ko, sa nanay ko. Pinayagan naman siya. Kasi nakita ni Elijah yung puso nitong si Elisha. Hindi katulad ng illustration natin kanina, magsasabi muna ako ng goodbye sa family. Ang puso kasi noon, hindi talaga susunod. Ito, susunod, pero magpapaalam muna po ako. And then I will come with you. Anong ginawa niya? Sabi ni Elijah, go back. Elijah replied, what have I done to you? At itong nangyari. So Elisha left him and went back. At anong ginawa? Pinamigay sa mga tao eh. At pagkatapos, anong ginawa? At sumunod siya kay Elijah. Ganon tayo. Ibig sabihin, lahat ng pumipigil sa atin, dapat sunugin natin ang mga ararong yan. Amen? Amen po ba yan? Tumingin ka sa katabi mo, sunugin na yan. O wag namang gawing literal, baka sunugin mo nga pag uwi. Ang ibig sabihin, wag nating hayaan. Sinabi ni Elisha, wala nang balikan dito sa dati. Magpapatuloy na ako, patay kung patay. When Elijah called Elisha burned his plow and slaughtered his oxen, and a bold statement that said, no turning back. Naalala ko itong illustration ko sa inyo noon. Alam niyo yung Mexico, bago maging Mexico City, nasakop ng Espanya, ang nagahari doon, mga Aztec. Mga Aztec. Pero merong isang Spaniard o isang Kastila, si Hernan Cortez, na ang sabi niya, kailangan maging Kristiyano o mananampalataya ang lugar na yon. So nagkaroon ng digmaan, gera. Kaya lang, matitindi yung mga Aztec. Ang dami-dami nila, at yan talagang patay kung patayan, talagang matindi. So anong ginawa ni Hernan Cortez? Kumuha siya ng 600 sundalo. Sumakay sila doon sa kanilang bangka o barko. At sinabi niya, burn the boats. Ito yung naging mga salita na ngayon. Pag sinabing burn the boats, wala ka nang babalikan. Sabi niya, etong when they landed in Mexico in 1519 to conquer the Aztec Empire. This bold act forces 600 soldiers to fully commit to their mission of conquest with their only path to survival being to win. Ang ibig sabihin niya, yung mga pag sinunog na natin yung ating ship, wala na tayong sasakyang papatakas. Ang isipan na lang natin, magtagumpay o mamatay. Dahil mamamatay din tayo, di magpatuloy na tayo. Kaya ho yung Mexico, pansinin yung mga salita doon sa Mexico, Spaniard din. Nasakop nila at nasa pera itong si Hernan Cortez. So, ganun tayo, ang Christian, ganun, wag na maglaki. Sunugin na lahat ng pumipigil. So, the praise burn the ship has since become a widely recognized symbol for making a total commitment to a goal and eliminating all other possibilities. So, if you want to move forward, ano sabi? You must let go of everything that pulls you backward. You can't follow Christ. Di natin masundan si Kristo while still holding on to the world. Many want to follow Jesus but with condition if and maybe. Susunod lang ako sa Lord kung. Susunod lang ako sa Lord pag. Ay hindi case, Lord, wherever you lead, I will follow, not turning back. Kung saan mo ko dadalhin, susunod ako. Hindi ako babalik sa dating pinanggalingan ko. So, merong kanta, kakantahin natin. Sige, akit tayo. Merong kanta, bago natin kantahin to at magpe-pray tayo. Sabi dito, I have decided to follow Jesus. Ito ay personal decision. Sabi natin, personal decision. Sabi pa rin sa kanta, 2 times, not turning back, not turning back. At ang sabi pa rin doon, word behind me, the cross before me. At ito pang sabi, no turning back, no turning back. At ito pang sabi, though none go with me, kahit walang sumama sa akin, still I will follow. So yung line na I have decided to follow Jesus, no turning back, ito ay isang hymnal song
na nagsimula o originating in Northeast India in the early 1900s. Kasi may mga mananampalataya, yung mga Welsh missionary, ay nag-share at merong isang katribo ng mga Indiang nakakilala kay Lord doon sa Karo tribe of Meghalaya. Nakakilala, sumuko, nag-decide na kay Kristo maglilingkod. Kaso, ang sabi ng chief, hindi pwede. Ang ginawa ng chief, kinuha yung pamilya at ang sabi, i-renounce mo yung faith mo. I-give up mo yung pananampalataya mo. Pero sa halip na ito ay kanyang i-give up, sinabi niya, I have decided to follow Jesus, the turning back. So, which became the basis for the rhythm after the chief. Ay na, ano ginawa? Pinatay yung pamilya niya sa harapan niya. Ang una, pinakita yung mga anak niya, pinatay isa-isa sa harapan niya. Pero ang sabi niya, kahit wala na sila at walang sumama sa akin, I still will follow. At pagkatapos pinatay yung asawa niya, at pagkatapos pinatay din siya, anong sabi niya? I have decided to follow Jesus. At dahil doon, the man's words of unwavering faith became the foundation for the read hymn which was later attributed to the Indian missionary Sadhu Sundar Singh or a pastor named Simon K. Marak. Kinakanta natin. Tumayo po tayo bago tayo manalangin. Awitin po natin ang kantang ito na nanggagaling sa ating puso sapagkat napakahalagang magdesisyon po tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat po. Yes, Jesus. I have decided to follow Jesus. Siya nga po, Panginoon. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yes, Lord. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before Yes, me, Jesus. the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Yes, Jesus. Though none are with me, still I will follow. Yes, Jesus. Though none go in me, still I will follow. Though none go in me, still I will follow. No turning back, no turning back. Minsan pa po, awitin natin. Decide now to follow Jesus. Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I to follow Jesus. Jesus. I have decided Yes, Lord. to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hawakan po natin ang ating mga dibdib kung saan nandoon ang ating puso. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa paalala ni Jesus na ang tunay na tagasunod ay hindi lumilingon,
kundi patuloy na sumusulong sa daan ng pananampalataya. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay bumabalik kami sa aming mga dating gawi. Kung minsan ay nahahata kami ng nakaraan, ng kasalanan, ng takot o ng mga bagay sa mundong ito. Ngunit ngayon, aming sinasabi, wala nang balikan. Tulad po ni Eliseo, sinunog namin ang aming mga dating araro, ang mga bagay na humahadlang sa amin na ganap na aming sinusundan dati. Turuan mo kami, O Diyos, na huwag tumingin sa likod, kundi ituon ang aming paningin kay Jesus, ang pinagmumulan at kabuuan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming magpatuloy kahit na mahirap, maglingkod kahit walang kapalit, at magmahal kami kahit hindi madali. Banal na Espiritu, Ikaw ang magbigay ng lakas upang kami manatiling tapat hanggang wakas. Palitan mo ang aming takot ng tapang, ang aming pagdududa ng pananampalataya, at ang aming pag-aatras ng buong pagsuko sa iyo. Panginoon, nais naming marinig sa huling araw ang iyong tinig na nagsasabing, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, aming idinadalangin, gabayan mo kami sa bawat hakbang. Ituon mo kami sa aming tawag at patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban. Walang lingon, walang balikan, walang ayawan, walang atrasan. Panginoon, marami pong salamat sa iyong paalala at panawagan sa umagang ito. Muli po, purihin kayo at sambahin itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po at palapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat. Ako po muna po tayo. Hallelujah. Nabilis po ba tayo sa ating narinig? Sabi nga dito sa Malakay,